Pa natin yung iba pang balita kay VP Sara patungkol naman dito sa Unity. O dahil Unity daw ulit, nagre-request na naman ng Unity itong mga demonyo. O yan, i-play natin to. Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity. Narito ang express report ni Bril Montalvo. Para sa Unity, Ito na naman yung Bril Montalvo na taga Mindanao TV5 na fake news peddler. Na motor vehicle, naging motorcycle. Utangin na ka, Bril Montalvo, malis ka na sa trabaho mo. Ano ka na lang, magkulot ka na lang, tsaka magtuwid ka na lang ng buhok sa parlor. Oh, doon ka na babagay, huwag ka na mag-report, puta fake news ka. daraw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat, kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. We're about to release a statement about the impeachment, no? So lalabas namin yan sa Monday. Meron, sinabi nga niya doon sa kanyang impeachment, ang sinabi niya dyan is ganito. Sinabi doon ni Jesus Escudero tsaka ni Toby Chanco na ginamit yung pera ng taong bayan, dinadanggel o pinang-aakit yung pera ng taong bayan mismo, mga allocations, insertions, para sa mga pipirma ng impeachment niya. So ginamit ang pera ng taong bayan para lang dito sa impeachment na ito na illegal yun kasi hindi mo pera yun eh. Parang lumalabas kasi na naging pera ni Romualdez yun eh, na ginamit niyang pang tawag dito parang bribery. Binribe niya gamit yung mga proyekto. Halimbawa ikaw may congressman ka, mayroon kang proyekto. Mapupondohan yung proyekto mo pag pumirma ka dito sa impeachment ni VP Sara. Kaya overwhelming talaga yung pirma na nakuha nila. It's because, syempre, ikaw, congressman ka, may constituencies ka, pinangako mo itong proyekto na to sa mga constituents mo nung kampanya, and gagawin mo lahat ng kaya mong ng magagawa mo para mapondohan yun eh. At ito na eh, isang pirma lang, mapupondohan na yun eh. O alam mo naman siguro bilang isang congressman na hindi ka mai-impeach naman. Hindi ka naman talaga mai-impeach kahit na pirmahan ko to eh. Dahil sobrang popular mo eh. Sigurado ako yung mga kaalyado mo sa Senado, hindi yan papayag. So, for the sake of my project, sige, pipirma na ako. So, alam mo yun, ginamit yung pera ng taong bayan para ma-motivate itong mga congressman na pumirma. Pero mind you ha, itong si Bong Revilla, itong pamilya niya, yung anak niya sa party list, si Brian, basta, tsaka sila ni Mercado, yung tatlong Revilla na congressman, hindi yan pumirma sa impeachment ni VP Sara. Alam nyo ba na yun ang naging rason, yun ang naging dahilan na kung bakit siya hindi nanalo or hindi siya ipinanalo nung nakaraang eleksyon. Kasi dinaya talaga nila yung COMELEC. Kung dinaya mo yung COMELEC, magpapasok ka ng mga tao mo. Malakas si Bong Revilla nun. Hindi natatalo sa eleksyon yan si Bong Revilla. Natatapos ang termino niyan. Ang laki ng boto ng Cavite. Isa yan sa pinaka-vote rich. At saka si Bong Revilla sa probinsya. Kasi si si Philip Salvador, grabe ang clamor ng tao sa kanya. Philip Salvador yun ha. Si Bong Revilla, aktibo na artista at saka aktibo na na politiko yan. Pag yan nag-ikot sa buong Pilipinas, ang lakas talaga niyan sa probinsya. Kaya nga hindi natatalo si Lito Lapid eh. Hindi natatalo si Robin, hindi matatalo yan si Kaya nga hindi tayo naniniwala na si Philip Salvador natalo eh. Dahil grabe talaga ang hatak ng artista. Hindi lang basta artista, yung artista na malaki ka, yung bidang artista ka. Iba talaga hatak niya na boto sa probinsya at napakalaki ng boto ng probinsya. Kaya ako, ito si Bong Revilla, hindi ako naniniwala na natalo yan eh. Or kung natalo yan, hindi papasok si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan eh. Hindi papasok yun sa buong Pilipinas, Bam Aquino. Dalhin mo si Bam Aquino sa liblib na lugar. Si Bong Revilla, kilala si Bam Aquino. Hindi, ba't may buboto si Bam Aquino? Buboto mo si Bong Revilla, di ba? So, ang ibig ko sabihin, kung dinaya ang COMELEC ng administrasyon, inilaglag ni Bongbong si Binay at saka yan si Bong Revilla for a reason. Nakita nyo, napansin ninyo, kaya hindi nanalo si Bong Revilla at ilalaglag nila yan talaga dahil napapansin na nila na pera putang ina, delikado nahuhuli na yung corruption natin Hindi ba? Nagkakaproblema na. Kasi tinan mo, noong 2024 mga bossing,
Doon nagsalita si Pangulong Marcos patungkol sa 5,500 flood control project na ibinisto ng langit, nagkabagyo, nagkabaha, and so on and so forth. So nagkaroon ng election 2025. Kasama niya itong mga to, Binay, kasama niya yan si kasama niya, hindi pala si Nancy Binay, si Abby Binay yung kasama niya, di ba? Oo, wala na si Binay, di ba? Si Bong Revilla. So ngayon, itong si Bong Revilla, nakita niya na parang putsang ina, mukhang Duterte talaga to Putya, yung mga pamilya nito, nasabihan na wag pumirma sa impeachment ni VP Sara. Diyan nagsimula yung problema nila. Nagkataon lang kasi, hindi naman, si Bong Revilla kasi, kaya lang din naman yan tumakbo under Uniteam. Hindi, yung alyansa, di ba, alyansa. Kaya yung tumakbo ng alyansa kasi siya ang presidente ng Lakas CMD. Si Bong ang presidente ng Lakas CMD at dahil nga sanib puwersa ang Lakas CMD kasama ng Partido Federal PWFP, Partido Federal ng Pilipinas, yung partido yan ni Bongbong. Wala siyang choice but to run sa under ng administration. Kaya tingnan niyo mo pati yung Cayetano tumakbo kasi nga walang choice Kaya nga si Aimee doon din sa alyansa kasi walang choice. Yung mga partido nila, and since they're members of the party, nag-isa sila, nag-unite sila. So na-check nito ni Marcos na itong si Bong Revilla hindi kanya. Itong si Bong Revilla, the fact na yung mga pamilya niya hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara, ibig sabihin hindi kanya talaga si Bong Revilla. Kaya ganun. Ngayon tinitira nila si Bong Revilla, tinitira nila si Jinggoy because they are the most vulnerable na mga senators pagdating sa pera dahil nagkaroon na sila ng kaso patungkol sa pera. Ganyan yan. Talagang sinasakripisyo nila yung mga yan, si Bong Revilla para, alam mo na, sinasakripisyo si Bong Revilla para yung may masisi sila. Kasi ganun ang ginagawa nila isisisi nila sa mga, mga kakampi at mga kaalyado nila. Tatraydo rin nila yung mga kaalyado nila. Wala ako mga edits and amendments doon. Sinagot din ng bise ang mga bumabatiko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Wala pong findings na gano'n ang commission. Exactly. Walang findings ang Commission on Audit ng misuse ng funds, ng overpriced. Kaya yung mga nagmamagaling na mga dilawan na nagsasabing motor vehicle, aircon, TV, and so on and so forth, you do not have an authority na mag-audit kay VP Sara because the auditors itself cleared the OVP against anything na mayroong mishandle ng pondo. At inisyuhan na naman nga sila ngayon ng panibagong unmodified opinion. So, yan sila Falsis at saka yung mga kung sino-sino mga vlogger na mga tuyot, mga vlogger na walang followers, mga vlogger na mga bobo na nagsasabi na masyadong mahal yung mga gamit na binili ni Inday. Bisitahin nyo yung procurement ng ibang mga ahensya ng gobyerno at tingnan ninyo kung sino sa mga agencies ng government ang frugal, ang matipid. Again, mas malaki pa yung daily flood control budget natin at 1.6 billion kesa sa budget ng OVP for the whole year. 800 plus million lang ang budget ng OVP sa isang taon. Na meron silang 10 satellite offices, nagbibigay pa sila ng serbisyo. Kaya nga nung nagparapol yan, Joy dishwashing paste na nga nakuha ko. Because wala ka ng wiggle time para makapagnakaw diyan. Wala ka ng sobra-sobrang allowance para maibulsa mo diyan. At 800 million, isang buong opisina na ang function ay buong Pilipinas. Puta, napakaliit niyan. Mas malaki pa yung insertion ni Risa Ontiveros kaysa sa budget ni Inday Sara ng isang taon. Mas malaki pa yung mga ninanakaw nila kaysa sa budget ni Inday Sara ng buong taon. Sabi ko nga sa inyo, gumagana ang Office of the Vice President sa ganun kaliit na budget for the longest time. Imagine, ibigay mo kay Inday Sara yung lahat ng budget ng Pilipinas. Imagine kung anong kaya niyang gawin sa pera na yan. Ng audit. Kung nakita niyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Sa audit report ng COA, nakalagay ang 3 million pesos na binili umanong laptops ng OVP. Pero paglilinaw ng OVP sa COA, nagkamali lang ng paglista ang staff. Hindi raw ito laptops kundi mga photocopying machine na hindi naman binili kundi dinonate at isang desktop computer. Nagbabalita mula sa frontline. Di ba? Basta ganito lang mga bossing.
Oh, katulad ng sinabi ni Inday Sara, maaaring mahirap ang pagdadaanan natin ngayong Pasko, pero 2026 na, 2027 na, 2028 na. Alam ko naman, sabik na kayong lahat na palitan itong administrasyon na ito. Hindi man sila napalitan katulad nung nangyari kay Erap, katulad nung nangyari kay Marcos Sr. Pero 2 taon na lang yan. Maaaring yung 2 taon na yon mahirap. Maaaring yung 2 taon na yon madilim. Maaaring yung 2 taon na yon magulo. But it will end. Lagi nating tatandaan na no matter how long 2 years is, it will end. Matatapos din yan. Kumbaga, lahat ng bagay ay may katapusan at sa 2028, lahat ng kademonyohan na ginawa nila sa bayang Pilipinas magtatapos, and let us all look forward to putting the best candidate, the best president sa Pilipinas na ayusin yung gulo at kakababuyan na ginawa nila. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog, mga bossing. Mabuhay ang bayang Pilipinas.